another freelancing vlog for today, guys. And for today, magko-comment ako dito sa isang job post na nakita ko na medyo naiinis ako. So let's make it quick. So this one is looking for a graphic artist. Wanted. Ayan. So we're looking for creative and talent graphic artist daw. So starting salary is 8,000 to 10,000. And then, ito yung mga requirements niya. So, skilled in Canva, proficient in Adobe Photoshop, creative and detail-oriented, personal computer, good internet connection. So, guys, binura ko to ha kasi ayaw nating mambash at ayaw nating mangaway. So, it seems na itong company to is an agency and they're looking for VAs kasi pag tinignan ko yung page nila, ang dami nilang hinahanap ng mga VAs. Okay? But, let me share to you bakit ako nagkakaganito sa post na to. So, yun yung post niya. Ito naman yung caption dun sa post nila. So, sabi dito, ayan yun, medyo tiisin nyo lang ha, ikikwento ko. So, they're looking for a graphic artist, creative design position, and these are their requirements. So, ito yung hinahanap nila. So, starting salary offer nila is 8 to 10,000 depending on experience. And full-time yung hinahanap nila. Work arrangement, remote work. Pero ito guys, tignan nyo. Proficient in graphic design software, expert level skills, expert level. So, Canva and Adobe Photoshop, strong creative visual communication, attention to details, ability to meet project deadlines, portfolio, naghanap pa ng portfolio. And then, essential skills, advanced design technique, understanding of color, and so on, so on. Digital illustration pa. Grabe, marketing, collateral. Anyway, sobrang daming requirement. And why am I like this? The reason behind is this. You are offering and you are asking, okay, dun muna tayo, you are asking an expert graphic designer at sabi niya pa dun, nabura ko lang yata, pero sabi niya pa dun sa caption niya, you are asking for all of this and you are offering a competitive salary at ang pinagmamalaki nilang salary is 8 to 10,000 pesos. Guys, ito yan ha, kaya ako nagkakaganto. I have worked with different kind of agencies before I became freelancers. And even now, meron pa rin akong agency, okay? And the reason why I stay with this agency is because itong agency na to, I don't think kaya ko siyang sabihin kasi hindi ko alam kung allowed ako. But this agency is paying well yung kanyang mga VA. Pag nag-apply ka sa kanila, ang laki ng bayad nila compared sa mga regular agencies. Kasi before, pag agency, syempre may cut yan. Hati kayo, di ba? So, normally, 50-50, 60-40, 60 sa agency, 40 sa'yo. Di ba? So, and I have worked with different agencies paying sobrang baba ang sweldo. And of course, tinatanggap ko yun kasi before, nagsisimula pa lang ako. Pero, hindi naman ganito kababa. Grabe naman to. Okay? So, why am I like this? I wanted to call out agencies out there. In fact, kapag tinignan nyo yung Facebook nitong agency na to, nakalagay doon that they are offering their clients 70% cheaper than the regular agencies. Meaning, 70% nyo binaba. So, anong impact nito? Yung mga VA, yung mga freelancer, yung mga expert na tinatawag nyo, ay babayaran nyo ng sobrang liit kasi nag-offer kayo ng 70% tapos tutoxikin nyo kasi ito lahat ng requirements ninyo. I mean, pwede namang wala akong pakialam kung anong policy ninyo. Pero you know why? Ganito kami. Ganito ako. Kasi affected tayong lahat and ang buong industry ng mga freelancers at virtual assistants. Why? Kasi pag ginawa nyo yan, mako-compare yan ng mga kliyente in the US or outside or abroad, international, mako-compare nila that you guys are paying this cheap for these requirements. Tapos kami, malaki kami na maningil. 'Di ba? So mako-compare 'yan. Syempre, pwede naman din naming ipakita na ay compare sa kanila, mas magaling naman kami, 'di ba? Pwede naman 'yun, but at the end of the day, itong mga kliyente, doon sila sa makakatipid sila. Syempre, ayan, pag nakita nila, meron naman palang ganun doon na lang tayo. O kayo, may kliyente kayo, pero sinisira nyo yung mental health ng mga VA ninyo kasi imagine, full-time yung hinahanap nila, tapos ito yung ibabayad mo, ano yun? Tapos may requirement ka pa ng internet na malakas. O ito yan ha, wag na lang muna sa skills, mamaya yung skills pag-usapan natin. Internet, magkanong internet, malakas ang internet na hinihingi ninyo? 1,500 to 2,000 pesos a month.
may computer. Computer, syempre, bibiling computer kung walang computer. Tapos, gumagamit ng kuryente, 'di ba? So, let's say, sa tools pa lang at bayad nila sa mga Canva Pro. Magbabayad yan sa Canva, magpo-pro, 'di ba? Photoshop. So, let's say sa mga tools pa lang nakaka 4 to 5,000 na, kalahati na lang matitira sa sweldo nila. Ano 'yun, 'di ba? 'Di ba kung ako pasasweldohin yung ganyan, sira ng mental health 'yan. Kaya ako naiinis kasi damay-damay to. Please, mga agencies, guys, and if you have if you can, share this, guys. I-share ninyo para naman makarating sa kanila. Please naman, wag naman kayong ganyan. Kasi recently rin may nagtanong sa akin dito sa channel ko or dito sa vlog ko. Sabi niya, pinapagawa siya ng 100 contents in a month. 100 contents, kailangan iba-iba. Can you imagine gaano ka sasabog yung utak mo? Kahit sabihin mo may AI na ngayon, pero gagawa at mag-edit at mag-proofread ka pa rin 100 content. Bakit humantong sa ganyan yung mga kliyente? It is because there are agencies na nag-o-offer ng ganito kababa. And kasalanan nyo yan. Kapag dumating sa panahon na hindi na ayaw nang magbayad ng mga kliyente ng ganyan, ng malaki sa mga freelancers, it's your fault. Hindi tatagal din yan agency ninyo kasi yung mga tao niya yan, pag binayaran nyo ng ganyan, hindi sila tatagal sa trabaho, magre-resign at ako nga sa 30,000 nagre-resign ako kasi pag pinasweldo mo ako ng 30,000 before when I was working with agencies, pag pinasweldo mo ako ng ganyan, sa dami mong pinapagawa, magre-resign ako kasi mas maraming trabaho na mas malaking mag-offer at makakapag-travel ako. Syempre mas pipiliin ko yon. At tuwing nagre-resign, ano pang impact niyan? Long-term impact. Lahat ng nagre-resign ng mga VA, ano mangyayari? Madi-disappoint yung mga kliyente. So, ano mangyayari? Hindi na sila hahanap ng mga VA dito sa Pilipinas. Now, para mapanatili natin quality yung trabaho natin, let us raise our standard pagdating sa pagbabayad sa mga VA ninyo. Ako, freelancer na ako, at meron pa rin akong agency ngayon. Pero yung agency ko maganda, malaki magbayad, sobra. Pinagmamalaki ko talaga lagi yung agency ko ngayon. Pero ito yung sinasabi ko, I am working as a freelancer in an agency and I give quality work. It is because I am happy with how much they pay me. Okay? So, yun yung sinasabi natin, quality na ibigay natin trabaho, quality yung buhay na nabibigay natin sa mga freelancers at VA. So, please lang, mga agencies. And you guys, sa mga nanonood lagi sa channel ko at nagko-comment, paki-share naman para makarating sa kanila. Kagigil.